Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong mga pahayag ni Attorney Sal Panelo at Attorney Ferdinand Topacio tungkol sa pag-apply ni Secretary Boying Remulla na maging ombudsman. May kanya-kanya silang pahayag. At isa lang ang sinabi na hindi pwede. Pakapalan na yan ng mukha. Unahin natin itong kay Attorney Sal Panelo. Ipo-post ni Yonoya. Sabi niya, "Oh, Boying, you can't be ombudsman because you won't be fair." Ipinost ni Yonoya ang pahayag ni Attorney Sal Panelo. Basahin ko ha. Hindi po pwedeng si Boying Remulla ang maging ombudsman. Kasi yung mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan ni Kibuloy, Bantag, Tebes, dating Presidente Duterte. Yun ay nagpapatunay na hindi siya magiging patas. Kailangan sa ombudsman may independence of mind, may integrity at mahusay, sumusunod sa batas, hindi yung ginagamit ang batas para iharas ang mga taong kalaban sa politika. Ayan, Attorney Salvador Panelo, July 2 nung binanggit niya ito. So, anong masasabi nyo dito sa ano? Hindi daw siya patas dahil yung naipakita niya na gawain nangyari kay Bantag, Tebes, Kibuloy, and PRRD. So, hindi pwede. Anyway, opinion lang ito ni Attorney Panelo. Depende pa rin sa Judicial and Bar Council kung isama nila si Secretary Boying Remulla sa i-recommend nila sa Pangulo, and ang final say ang Pangulo. So ito naman kay Attorney Topacio dito sa Facebook reel posted by Roberto Lenga Talye. Sabi niya, pagkapaalan na ng mukha ang nangyayari dito sa Marcos administration. Okay, pakinggan natin ha. Under the Marcos administration Para si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gusto mag-ombudsman. Grabe naman Grabe yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin ng ombudsman. Ano ang gagawin doon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Kung naman, anak ng pating naman, hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Hindi mo mag-appoint sa kanya siya mismo, sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JDC ang presidente mag-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi Nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court, sa talaga. Judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected na magistrado. Totoo. Pambihira. Diba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga bago ito kita nyo kung gaano ka-hypocrite ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Kita mo kung gaano katigas sa mga pagmumukha niyan. Freysinet. President. Alam mo yung Freysinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, diba? Pagkagawa ng flyover, makikita mo kita na Freysinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, anong katigas ng pagmumukha nito? Talagang Freysinet Republic na tayo. Antitigas na maumukha. Pero sir, actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulla ang binatering ram nyo ron, giba yung gate doon, kahit bakal.
Matigas. Pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya, Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? hindi ako makapagsalita. Sabi, ano daw eh, liars go to hell. Bahala na nga At saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa phrasing net. Grabe, nauso na talaga ang pakapalan ng mukha under the Marcos administration eh. Para si Bon. Yan ah, pakapalan ng muka sa Marcos administration. Sabi niya, mahiya naman kayo. Okay, magbasa tayo sa mga... Oh, nabanggit niya yung Conrado Vasquez. Maalala ko din yan eh. Pinakaunang ombudsman. Halos lahat ng ombudsman okay. Ang naging controversial lang yung si Mercedes Gutierrez, yung pina-impeach nila na napilitan nag-resign. Yun lang ang naging kailang politically motivated, parang ganun eh. Kasi tao daw siya ni GMA. So pagdating sino bang sumunod kay Mercedes Gutierrez? Ito na ba si Ombudsman Martires? Oo. Pag ganyan ang ombudsman mo, talagang makakaasa ka talaga na patas. Eh paano kung si Secretary Boying Rimulya, ang dami nang nagko-question eh. Meron siyang kaso doon. Oh, anong mangyari sa kaso niya pag siya ng ombudsman? Tapos yung sinabi doon sa kasama ni Atty. Topacio na baka hindi i-appoint ni BBM. Ako, opinion ko lang ito. On the bag na yan. Huwag na tayong magtaka. Ang susunod nating ombudsman, si Secretary Boying Rimulya. So, anong sabi ni Atty. Topacio? Preparasyon yan beyond 2028. Para kung ano man ang ikaso nila, kung sino ang magkaso. Example, maging presidente si BP Sara, ayun, rest back time. Kakasuhan kung anong ikaso, at least mayroon ng sa ombudsman. Okay?